Calm down. Tears bailed out of her eyes. She tried hard to calm herself as she sniffed the liquid rolling down her cheeks. Hinintay siya ni Apple at tumahan bago ito humiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Tiniyo pa nito ang pisngi niyang may mga marka ng luha gamit ang kamay nito. Nginigma ng boses dahil sa pag-iyak. Sinubukan ni Jessica isa tinig ang gustong sabihin sa kaibigan. Dapat lang na bumalik na tayo. She waited for Apollinario's response. Mukha kasing binabasa pa nito kung anong iniisip niya para lang masagot niya. Ito ng tama. Nang sa tansya niya nakita na nito ang nais makita, nais itong makita, tumango ito. Oo, dapat lang na bumalik na tayo. Uuwi na tayo, Jessica. Panahon na para bumalik. Parang biglay lumisan ang bigat ng kanyang dibdib. Di niya alam kung anong bigat na yon pero ramdam niyang parang nakahinga siya ng maluwag. Ng maluwag. Alika na. Dumidilim na ng husto. Uuwi na tayo sa bahay kasi baka hinahanap pa tayong dalawa ni Lola Beth. Matapos yun sabihin ni Apple ay inalalayan siya nito para makatayo. Pinagpag na niya ang puweta na suot ng pantalon na nadikitan ng mga buhangin pero na makitang nasa buhangin pa rin ang mga kabibing kinolekta kanina. Akto na sana siyang yuyuko para kunin ang mga yon. Pero naging maagap si Apolinario sa pagpigil sa kanya. Lihim na lamang siyang nagpapasalamat ng isa-isa nitong pulutin ng mga kabibe. Dahil wala namang pwedeng sasidlan, hinubad nito ang damit na suot na siyang ginamit itong lalagyan. Medyo nailang siya na makitang nakabalandra ang katawan nito sa kanya, kaya iniwas niyang tingin tsaka nagkunwaring abala sa pagpapagpag ng dumikit na mga buhangin sa hita. Oo, at matagal na sila magkaibigan ni Apple pero ito ang unang beses na harap-harapan itong naghubad ng damit. Normal lang siguro itong biglaang kaba na nararamdaman niya dahil lahat naman ng mga tao kinakabahan kapag unang beses, 'di ba? Bilis-bilisan mo nga yung kilos mo. Kahit kailan talaga, ang kupad mo. Kunwaring inis na sita niya rito. Dinagdagan pa niya ng yamot na ekspresyon sa mukha para itago ang pagkailang. Malalaki at mabilis na lakad ang ginawa niya para hindi sila magkasabay sa paglalakad ni Apolinario. Baka kasi matokso pa siyang lingunin itong magkatabi lang sila sa paglalakad. Hindi niya napansin na may nakausti pa lang bato sa daraanan niya, kaya kamuntik-muntik na siyang matumba. At ang worst scenario, magkasugat ng matindi ang tuhod niya sa impact. Akala niya talaga matutumba na siya ng tuluyan, kaya naipikit na lang niya ang mga mata tsaka hinintay na madikit ang mukha niya sa magaspang na daan. Pero hindi nangyari yon. Matigas na bisig ang pumigil at sumalo sa kanya. Napisil pa niya ang matigas itong bisig bago napagdesisyonan na idilat ang mga mata. Lumubog at maglalaho. Yan ang dalawang choices ni Jessica na mapagsino ang taong nagligtas sa kanya. None other than her best friend Apolinario, Apple Carpio. Gusto niyang lumubog na lang sa lupa at magkunwaring patatas na kahit 50 taon o hindi kaya maglaho na lang kunwari sa isang alikabok. Ano na lamang kaya ang iisipin nito sa ginawa niyang pagpisil sa bisig nito? Nakakahiya. Hindi naman kompetisyon ang pag-uwi sa bahay. Bakit ka ba kasi nagmamadali na parang may humahabol sa'yo? Paano na lang kung matumba ka nga? Baka ngumangawa ka na ngayon sa hapdi ng sugat. Paano nang inaanak ko? Baka nainig ng utak niyan dahil sa ginawa mo kanina. Mahina pero maotoridad ang mga salita na lumabas sa bibig nito. Nag-guilty tuloy siya. May punto naman kasi ito. Hindi siya dapat naging careless. Hindi na tulad ng dati ang katawan niya. May nagbago na. May bago ng buhay sa loob niya. Bahagya siyang napayoko at saka nag-ipon ng sapat na lakas ng loob para harapin na nag-aalala pa rin na kaibigan. Sorry, mahinang aniya. She uttered those words full of sincerity. Nagbuga ng malalim buntong hininga si Apple bago nito ginagap ang kanyang kamay at saka nagsimula na sa paglakad. Sa tingin niya, mas lalo silang matatagalan na makarating sa bahay ni Lola Beth dahil sa bagal ng ginagawa nilang paghakbang. Wala naman siyang choice kundi sabayan ito dahil may atraso siya rito. 2 bahay na lang ang madaraanan at makakarating na sila sa bahay pero tig-100 yata ang magagawa nilang yapak sa bawat bahay. 200 footsteps lahat para maabot ang finish line. Kating-kati na ang labi niya na magreklamo pero nauuwi na lang iyon sa pagpipigil. Yung feeling na frustrated ka na pero sige, laban lang. Eksaherado man napakinggan pero nagtatalon talaga ang puso niya sa tuwa nang sa wakas narating na nila ang bakuran ng bahay ni Lola Beth.
Kaagad niyang kinuha ang kamay mula sa pagkakahawak nito, saka nilibot niya rin ang mga damit na pinagbalutan nito ng mga kabibe. Nagpatiunan na siya sa paglalakad. Nakasalubong pa niya si Lola Beth na palabas na sana, kaya't nagmana siya sa matanda bago nagpaalam na papasok na muna sa kwarto. She has her own table for her shell collections. Ginawa yun ni Apolinario para sa kanya. Minsan pa nga tinutulungan siya nitong magdisenyo sa mga lalagyang garapon. Napaka-impressive nga kasi mas meron itong artistic styles kesa sa kanya. Mga bulaklak naman ang kaya niyang idisenyo. Partida. Hindi niya pa alam kung anong klase mga bulaklak ang ginagawa niya. Basta ba magandang tignan, pasado na sa kanyang mata. Bawi na lang talaga sa kulay na gagamitin. Unlike kay Apple na nagpapanganga pa lang talaga siya sa pagkamangha sa tuwing nakikita niyang resulta ng disenyong ginagawa nito. Kaya most of the time, sinasadyan talagang bagalan ng kilos para mas marami itong matapos ayon sa kanya. Nilapag niyang damit na puno ng kabibe. Mabuti at hindi masyadong marami ang buhangin na nakadikit sa shell, kaya hindi siya na problema na baka kailangan pa niya mga yon na isa-isahang linisin. She put the shells one by one to the containers, according to their types. Satisfaction filled her heart. Shell collecting really brings happiness to her. A contented smile wept from her lips while her hand traced the new members of her treasured little family. Hala ate! Hindi mapigilan ni Jessica ang humagikik nang salubungin sila ng yakap ni Myrna. Hindi nito natapos ang gustong sabihin dahil napalitan na iyon ng iyak. Tangan pa niya sa kabilang kamay ang babaeng dala niya mula sa bayan. Nasa labas pa sila ng gate. Naabutan kasi nila itong abala sa pagwawalis kaya kinalabit niya ito sa likod. Nagsisisi tuloy siya dahil ngumangawa na ito at napapatingin sa kanilang direksyon sa mga taong dumaraan. Oo na, namiss mo na ako. Pero pwede ba na doon din natin ituloy sa loob ang drama? Bulong ng babaeng trabahante. Agad naman itong humiwalay, saka awkward na tumawa. Napapakamot pa talaga ito sa batok. Ngayon lang yata na-realize ang ginawa. Ako na po magdadala niyan sa loob, Ate Jessica. Mabilis siyang umiling dito. Malaki na ang naitutulong nito sa pag-maintain ng bahay niya habang wala siya. Pati ba naman sa pagbalik niya, ito pa rin ang kikilos? Hindi na kailangan, Myrna. Mabuti pa, samahan mo na lamang kami sa loob. May mga binili akong pasalubong sa'yo. Si Apple na ang bahala sa bagahe ko. Hinawakan niya na ito para pasamahin. Hindi niya ito hiniyaan na ipilit ang gustong pagtulog. Myrna deserved a test. Nahagip pa ng kanyang tingin ang kanyang mini garden. Lumambong na ang mga tanim na bulaklak na naroon. Halatang di talaga nakulangan sa aruga. Mas lalo tuloy nadagdagan listahan ng dapat niyang ipagpasalamat kay Myrna. Ang binili niya lang naman dito ay siguraduhin tong wala na kahit sino ang papasok sa kanyang buhay habang wala pa siya. Dinahilan niya rito ang kailangan niyang umuwi sa probinsya para makalanghap ng hangin. Di niya inaasang higit pa pala sa pagbabantay ang ginawa nito. Without wasting a second, binuksan agad ni Jessica ang isa pang bagahe kung saan niya inilagay ang pasalubong para dito. Isa-isa niyang nilabas ang mga dala, tsaka nilagay sa harap ng babae ngayon, halos hindi maisara ang bibig. Sapat na ang reaksyon nito para malaman niya na sobrang nagustuhan nito ang kanyang mga pasalubong. Feminine stuffs like lotion, perfume, lipstick, and soap ang binili niya. Sinadya talaga na dumaan na muna sa mall bago dumiretso sa bahay. Binigay din niya ang kitchen souvenir mula sa bahay ni Lola Beth. Ay hala ate, ang dami po nito. Para sa akin po ba talagang lahat ng to? Di makapaniwalang anito sa kanya. Pinigil ni Jessica ang kagustuhang pilisin ang mga pisngi nito. She find Myrna cute. The way she saw how her excitement makes her want to pinch her cheeks hard. Bago ko pa pala makalimutan, may isa pa pala. Binili ko kasi ikaw ang iniisip ko na makita ko ito nakadisplay sa manikin. Ang nakaawang na labi nito. Kanina, napalitan ng tipid ng ngiti nang itaas niya sa harapan nito ang isang bestida. Ni isang beses hindi niya pa to nakikita na nagsuot ng dress. Palaging malalaking size ng damit ang suot nito. Alam naman niyang tinatago nito ang totoo nitong kurba. Babae rin siya kaya alam niyang magandang hubog ng katawan nito. Ang rason lang nito kung bakit ito itinatago ang katotohanan iyon ang hindi niya alam. Hindi mo ba nagugustuhan ng kulay? O kaya ang style? Nag-aalalang tanong niya rito. Myrna shook her head. Ngumiti ito ng matamis pero ramdam niya. Pilit ng ngiti lamang iyon.
Wala naman siyang lakas talungin to ng diretso kung bakit ayaw nitong magsuot ng sexy, kaya sinuklian na lang niya ito ng ngiti. Aktong ipapasok na niya sana muli sa bagang bestida pero pinigil ni Myrna ang kanyang kamay. Kinuha nito ang bestida, tsaka itinupi iyon para ilagay sa katabi ng mga lotion at pabango. Ate, sobrang salamat po talaga ha? She can feel the sincerity between Myrna's words. Sinuklian niya rin to ng sinserong pagtango. Ladies, doon lang tayo sa mini garden. Kumain. Naglatag ako doon ng pwede nating paglagyan ng mga pagkain at mauupuan natin, kaya dali na. Sumunod na kayo. Inagaw na malakas sa tawag ni Apple ang kanilang atensyon. May dala tong tray ng mga baso at sa kabila naman pitsal ng juice. Seeing the color of the juice, he shaked na fresh juice iyon. Marahil oranges yon ang binili nila sa palengke pagkagaling nila sa mall kanina. Kaya pala nag-insisto na dumaan na muna. Naunang lumabas si Apolinario, dala ang juice kaya't si Myrna na ang umalalay sa kanya. Makatayo mula sa pagkakasalampak ng upo sa sahig. Tinabi pa nito ang medyo nakaharang na upuan. She mouthed a thanks to her. Hindi na siya nagtataka kung bakit hindi ito nagtanong man lamang na makitang lumobo ang kanyang tiyan. Hindi ito nag-usisa kahit nung time na nagpaalam siya na aalis na muna ay impis pa ang kanyang tiyan. Pinagbukas siya nito ng pintuan, tsaka sabay silang lumapit kay Apolinario. Nabangha siya na makita ang dami ng pagkain na kahain. Imposible naman na sa ikli ng simula, nang dumating sila ay nailuto na lang lahat iyon. Although posible naman na alam itong lutuin ng lahat ng pagkain na kahain. You like it? Takam na takam ka na siguro, no? Tumutulo na kasi ang laway sa gilid ng labi mo eh. Ewan, pero kahit alam niyang inaasar lang siya ni Apple, ay hinawakan pa rin niya ang gilid ng kanyang mga labi. In case na nagsasabi pala ito ng totoo this time, pero tulad nga ng una niyang akala, inaasar lang talaga siya nito. Ipinagsandok siya ni Apple ng pagkain sa plato, matapos siya nitong alulay na maupo sa nilatagang bermuda. Una talaga nitong nailagay ang mga potahing paborito niya. Nilingon nito ang gawin ni Myrna. Napansin siguro nito na naiilang ang babae na sumandok. Sige na, huwag ka nang mahiya. Teka lang, ito oh, masarap to. Tikman mo. Ipinaghain din nito si Myrna ng pagkain. May na nagpapasalamat si Myrna kay Apolinario. Siya na may pinapapak na ng kain ng hipon. Nasa unang tikim pa lang ng sauce, pamilyar agad sa kanya ang pagkakatimpla. It is Lola Beth's recipe. Siguro madaling araw naman tong gumising para lang ihanda at iluto ang lahat ng ito. Bigla ay gusto niya tuloy bumalik sa bayan para yakapin ang matanda at magpasalamat. Teka lang, nagulat pa siya ng bigla, tumabi sa kanyang pwesto si Apple. Humablot ito ng tissue at saka napaatras siya ng kaunti. Sa pagkagulat, dalang pinuntirin nito ang kanyang labi. Ang dungis mo talaga kapag kumain ng ganitong mga lutong bahay. Ano? Tapos kung sa labas tayo kumakain, para kang pagong kung gumalaw. Ang kupad-kupad. Sermon ni Apolinario sa kanya habang pinapahira ng gilid ng kanyang labi. Medyo nailang siya na mapansing nanonood sa kanila si Myrna, kaya pinigilan na niya ang kamay ng kaibigan para mahinto ang ginagawa. Kinuha pa niyang tissue na ginamit ito at saka siya nang nagpatuloy sa pagpahid. Dahil sa bigla hindi siya komportable na masyado tong malapit sa kanya at meron silang ibang kasama ngayon. Itinulak niya to para bumalik sa pwesto nila palapit kay Myrna. Mabutit hindi din naman ito nagrereklamo. Sige, kumain ka na lang ng marami, Myrna. Ang lola ni Apple. Ang nagluto sa lahat ng yan kaya rest assured, edible. Di kagaya ng luto ng apo niya. Baling niya kay Myrna habang patuksong pinaparinggan ang napamaang na kaibigan. Humagikik si Myrna sa kanyang sinabi kaya sinabayan niya ito. Akto sanang ilalayo ni Apolinario ang plato ng hipon na nasa harapan niya pero naunahan niya ito sa pagkuha. Hindi pala kagaya ng luto ko, ha? Hindi na kita lulutuan sa susunod. Ah, hindi pala. Wala na palang susunod. Hindi na kita lulutuan kahit kailan. Ginisihan niya lamang ito. Parang hangin ng mga salitang sinabi nito. Walang laman. Mataas nga ang tono pero walang galit na mababanaag. He is really mold to act good. Siguro ang hell talaga ito, nakalimutan lang na mabigyan ng pakpak kasi late nagising tapos nagkataon. Kailangan na talagang ihulog para sa kani-kaniyang misyon. Sabi mo eh, di wag. Nga pala sabi ni baby gusto niya ng marinated stir fry ka bukas. Hindi ko sana gusto kaso pinipilit niya. Nasa sayo na ako lulutuin mo.
Ano ba namang pakialam ko magkaiba kami ng taste sa pagkain. Naiiling na nakangisi si Apple. Di na pinatulan ng kanyang pang-asar. Imbes, sinanina na lamang siya nito ng juice sa baso at saka iniabot iyon sa kanya. She pouted her lips. Nakuha kagad nito ang gusto niyang sabihin kaya dinagdagan nito ng yelo ang kanyang juice at saka muling iniabot sa kanya. This time, parang mapupunit ang kanyang labi sa pagkakangiti. She really loved the natural orange juice plus the fact na marami iyong yelo. Kinahiligan niya rin kasing kumain ng yelo simula nang magbuntis siya. Here, Myrna? Narinig niyang sinabi niya ni Apple pero hindi na siya nag-abala pa na tingnan ang mga ito. Pinagpatuloy pa kasi niya ang pagpapak ng mga pagkain na kahain. Salamat po, tugon ni Myrna. Apolinario wholeheartedly laugh. Ang formal mo naman. Sa estima ko hindi naman malayong agwat ng edad natin. Am I right? Opo, tipid nitong sagot. Huwag mo na nga akong ipo. Feeling ko tuloy ang tanda ko ng tignan. Call me Aris na lang. Naiboga ni Jessica ang kasalukuyang kinakain na pansit. Direkta pa talaga yung tumama sa mukha ni Apple. Nakikinig lang naman siya sa pag-uusap ng mga ito para hindi masyadong mailang si Myrna kung sila lang dalawa ni Apple ang mag-uusap. Kaso hindi niya napigilang mag-react sa sinabi nito. Bukod kay Lola Beth, wala nang ibang tumatawag pa dito ng Aris. Para kasing sa lalaki iyon dahil lalaki ang turing ni Lola Beth dito. Nandidiring kumuha ng kumpol ng tissue si Apolinario, tsaka ito na mismo ang nagpahid para maalis sa mukha nito ang pinaghalong kanin at durug-durug na pansit. Kumuha rin siya ng tissue para sana tumulong, pero sinimangutan lamang siya nito tsaka inirapan. Sorry na, hindi siya binalingan nito. Hindi siya, alam niyang mahina ang pagkakasabi niya noon, pero alam niya rin narinig nito ang kanyang sinabi. Ayaw lang talaga siya nito na lingunin. Pinindot niya ang hintuturo ng tagiliran ni Apple para bigyan siya nito ng pansin, pero wala talaga itong balak na lingunin siya. Uy, sorry na. Ulit niya pero tulad ng unay wala itong naging tugon. Ilang beses pa siyang humingi ng tawad hanggang sa siya na mismong nakadama ng pagkainis. Namalayan na lang niya na nakatayo na pala siya tsaka binatukan si Apple sa likuran. Napaigik to sa kanyang ginagawa kaya humarap din ito kalaunan. Sabing sorry na nga Inis niyang ani tsaka diretso na nag-walk out. Nakaka-turn on yata ang mood niya, kaya bigla siya nitong ninainis at si Apple lang ngayon ang dapat mang-alo at manghingi ng tawad. Diretso niyang tinungo ang kwarto at saka inilak ang pinto. Mahirap na at baka pumasok pa si Apple kakasunod sa kanya. Hindi nga nagtagal, magkasunod na katok sa pinto ang pumuno sa kanyang silid. Jessica? Itinikom niya ang bibig. Natatawa kasi siya. Parang tanga lang no? Kani-kanina lang guilty siya. Tapos biglang nagalit. Tapos ngayon, nagtatatawa na naman siya. Lumabas ka na. Sige na. Buksan mo na tong pinto. Ang dami pang pagkain sa labas. Sarap pa naman ang lahat ng yun. Di naman sa nalulungkot ako na baka hindi ka kumain. Baka lang kasi maubos ko tapos sisihin mo pa ako. Otomatiko tuloy ang pagsimangot ng kanyang mukha sa sinabi nito. So ibig sabihin, okay lang na hindi siya nakatapos kumain? Okay lang na kulang ang pagkain na nakonsume niya ngayon? Is he even for real? He? Patuloy-tuloy ng utak niya. Naguguluhan na rin. Kailan pa niya ginamit ang he para i-describe si Apple? Parang bigla ay gusto niya na tuloy kurutin, pingutin at batukan ng sarili. Ayaw mo talaga. Okay, sige. Maiwan na kita ha. Mauna na kami ni Myrna. Salamat nga pala sa consideration. Mas marami tuloy kami makakain ngayon dahil tapos ka na. Have a good rest. Narinig niya pa ang papalayong hagbag ng mga paa nito. Mas lalo tuloy siyang nainis. Umalis ba naman talaga ng totohanan? Konting push na lang Magkukunwaring na sana siyang napipilitan at saka sasama na rito para lang lumabas. Puwisi talaga. Inilang hakbang niya ang pintuan, tsaka binuksan kaagad ang kwarto. Susugurin na naman niya ang ng traidor ng kaibigan pero nahinto siya sa paghakbang na makita ang nakangising si Apolinario na nakasandig sa pader. Kain na tayo. Naiinis na inulan niya talaga ng hampas ang balikat nito bago naiyak na nagsalita. Nakakainis ka. Akala ko hayaan mo na lang talaga ako Natatawa si Apple habang sinasangga ang kanyang mga hampas.